Sound check. Magandang hapon sa mamamayan ng Alias, sa mga estudyante ng Alias. Isang magandang umaga sa inyong lahat. Ako po si Sir Pat from our Roadside Bible Baptist Church. Narito upang magbigay ng libreng pangangaral ng salita ng Diyos. Mga kaibigan, magandang araw sa ating lahat. Ang bawat isa ay mayroong napakalaking problema. Ang napakalaking problema na aking tinutukoy ay yung kasalanan. Ang kasalanan ay pinakamalaking problema ng tao. Ang bawat tao ay nagkasala. Hindi mo kailangang pumatay ng tao para sabihing masama kang tao. Ang bawat tao ay sinungaling. Sapat na ito para sabihin na siya ay nagkasala. Ito ay nakakatakot na problema ng tao sapagkat sa Diyos tayo nagkasala. Sa Diyos, ang bawat tao ay nagkasala. Alam niyo po ba ibig sabihin nun? Kung sa Diyos tayo nagkasala, ang ibig sabihin nun, sa Diyos din tayo mananagot. At kapag nanagot tayo sa Diyos, ang ipapataw na sintensya ng Diyos laban sa atin sa bawat ulo ng tao ay walang hanggang kamatayan sa lawa ng apoy. Oh, mga kaibigan, huwag niyong isipin na ang Diyos ay pag-ibig na hayaan niya lang magpatuloy tayo sa pagkakasala. Oo, ang Diyos ay pag-ibig, pero kailanman hindi minahal ng Diyos ang ating mga kasalanan. Diba? Kailan minahal ng Diyos ang pagsisinungaling? Kailan minahal ng Diyos ang pagmamarites? Kailan minahal ng Diyos ang alak, bote at sigarilyo? Kailan minahal ng Diyos ang kasalanan? Kung kaya niyo pong sagutin. Ang Diyos ay Diyos ng katuwiran. Walang makalalampas sa hatol ng Diyos. Ang bawat isa ay nagkasala. Kung kaya sa Diyos tayo mananagot. Hindi nyo ba alam kung bakit namamatay ang tao? Hindi dahil sa wala siyang makain, hindi dahil sa aksidente, hindi dahil sa anumang sakuna, hindi dahil sa anumang kaparaanan. Namamatay ang tao sapagkat siya ay nagkasala sa Diyos. For the wages of sin is death, the Bible says. In Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya namamatay ang tao dahil siya ay nagkasala sa Diyos. Kaya winika dito sa aklat ng Hebreo, Hebrews 9:27, the Bible says, at itinakda na minsan lamang mamatay ang tao at pagkatapos nito ang kahatulan, ang paghuhukom. Ang bawat isa ay itinakda na mamatay. Hindi natin alam kung kailan tayo mamamatay, ngunit tiyak ang kamatayan sa bawat isa dahil tiyak po ang ating pagkakasala laban sa Diyos. Hindi niyo po ba nakikita ang hustisya ng Diyos na bumabagsak araw-araw sa ating harapan? Maraming namamatay na tao dahil nga nagkasala ang lahat ng tao. Ang Diyos
ang nagbibigay ng sentensya. Ibinibigay lamang ng Diyos kung ano ang gusto ng mga makasalanang tao, at ito ay kamatayan. Ginugusto ng tao ang kasalanan, kung kaya't namamatay siya, at ibinibigay lamang ng Diyos ang nais niya. Jesus Christ said, "If you believe not that I am He, you shall die in your sins. If you believe not that I am He, you shall die in your sins." Isa lang ang kahahantungan ng bawat tao, mamamatay ang tao. Anytime kukuhanin ng Diyos ang pahiram niyang buhay, at ano ang magagawa ng tao? The Bible says in Hebrews 9:27, "For as it is appointed unto man once to die, but after this the judgment." At kapag hinatulan na ang tao, ano ang magagawa mo? Hindi tayo maililigtas ng mabubuting gawa natin sa araw ng paghatol. Hindi tayo maililigtas sa pagiging relihiyoso natin. Hindi tayo maliligtas sa kamatayan sa pamamagitan ng paulit-ulit na panalangin. Hindi tayo maliligtas sa kamatayan at sa paghatol ng Diyos sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera sa pari. Hindi tayo maliligtas sa pamamagitan ng paglapit kay Maria. Sinabi sa banal na kasulatan na ang kaligtasan lamang ay sa pamamagitan ni Hesukristo. Siya ang namatay sa krus dahil siya ang nagliligtas. Si Jesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. Bakit tinawag na Jesus ang pangalan? Jesus is His name, for He shall save His people from their sins. Ang kapatawaran ay patuloy na ipinapangaral sa inyo. Sa inyong harapan, ito ay inaalok ng si Jesucristo ay nabayubay sa krus. Binuhos ang kanyang dugo, inalay ang kanyang buhay, inilibing at muling nabuhay mula sa mga patay. Patunay na tinanggap ng Diyos ang sarili niyang handog, ang kanyang katawan, ang kanyang dugo na bumuhos sa krus ng Kalbaryo ay mayroong katubusan ang tao. For without shedding of blood, there is no remission of sin. Kung walang pagbububo ng dugo ni Jesucristo, ay imposible ang kapatawaran. Ngunit salamat sa Diyos dahil meron po tayong pag-asa. Ang tao ay hindi kailangang mamatay at pumunta sa impyerno sapagkat namatay na si Jesucristo. Ang hustisya na dapat tamuhin ng bawat taong nagkasala ay tinamo ni Jesucristo sa krus ng Kalbaryo. Ang buong galit ng dakilang hukom ay binuhos sa kanyang bugtong na anak alang-alang sa iyo. Oh, the Bible says in 2 Corinthians 5:21, "For He hath made Him to be sin for us, when ye know sin, that we might be made the righteousness of God in Him." Kung mananalig lamang po tayo kay Jesucristo, ibibigay niya ang kanyang katuwiran. Ikaw ay hindi na tutungo pa sa paghatol, kundi ikaw ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. For the wages of sin is death,
but the gift of God is eternal life through Jesus Christ, our Lord. Napakagandang libreng kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng pananampalataya, pananalig, pagtitiwala sa bugtong na anak ng Diyos. Ang bawat makasalanan ay mamamatay ng walang hanggang kamatayan sa lawa ng apoy. Ngunit kung ikaw ay mananalig, sampalatayanan mo si Jesucristo, magtiwala ka sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo, magtiwala ka na siya lamang ang daan, ang katotohanan at ang buhay, ay magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. If we only believe on the Lord Jesus Christ, we shall have eternal life. Huwag po nawa nating tanggihan at kaligtaan ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa persona ni Jesucristo. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have eternal life. Napakagandang pangako ng Diyos. Napakagandang pag-asa na ibinigay ng Diyos sa tao. Ibinigay niya ang pinakamamahal niyang bugtong na anak. Hindi niya ito ipinagkait sa ating tanggapin at kilalanin si Jesucristo bilang ating Panginoon at tagapagligtas. There is no other way. Jesus is the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but through Him. Believe on Him. Repent from all our sins, because Jesus Christ resurrected from the dead. He hath won the victory over sin, death, and hell. Therefore God commands all men everywhere to repent. Magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Inutos ng Diyos ang pagsisisi. Kailan pa tayo magsisisi? Kung bawian na ba tayo ng buhay? Inutos ng Diyos. In the book of Acts, God commandeth all men everywhere to repent. Magsisi na po tayo, hindi kailangang pag-isipan kung dapat ba tayong magsisi. Bakit? Inutos na nga ng Diyos, pag-iisipan pa ba natin? Whenever God commands something, it demands obedience on our part. Repent from all our sins. Walang kapatawaran kung walang pagsisisi. Except you repent, ye shall all likewise perish. Without repentance, there is no forgiveness. Ang Diyos ay matuwid at tapat na nagpapatawad ng kasalanan. Lahat ng kasalanan ay kayang patawarin ng Diyos sapagkat binayaran na ni Jesus ang ating mga pagkakasala laban sa Diyos. We only have to receive Jesus Christ. His death, burial, and resurrection has made full payment for our sins. Si Jesucristo ang siyang nagbayad ng ating mga pagkakasala. Ininom niya ang buong galit ng Diyos. Tinanggap niya ang hustisya na hindi naman dapat sa kanya. Inako niya ang kasalanan na hindi naman kanya, kundi ang kasalanan natin. Siya ay namatay na walang kasalanan. Dapat tayo ay mamatay sa krus dahil tayo ay nagkasala.
Ngunit bakit si Jesus ang namatay sa krus? Sapagkat lahat tayo ay nagkasala sa Diyos. Si Jesus ay namatay, inako niya ang ating mga pagkakasala. Siya ay naging sumpa. Tinanggap ng Panginoong Jesus ang hatol na dapat ipapataw sa bawat ulo natin na nagkasala laban sa Diyos. Ngunit, ano ang tugon natin dito? Huwag nawa nating baliwalain yung ginawa ni Jesus. Oh, mga kaibigan, hanggang kailan natin tatawanan ang ginawa ni Jesus sa krus? Hanggang kailan natin siyang i-reject? Hanggang kailan nating babaliwalain yung ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo? Naninik, Lord, ako sa inyo, lumapit kay Jesucristo, humingi ng kapatawaran at manalig sa Kanya at sa Kanyang pangalan. Sapat ang dugo ni Jesus upang maging kabayaran ng ating mga pagkakasala. Tayo ay tinubos ng Kanyang dugo. Ito ay napakataas na halaga, ang buhay mismo ng bugtong na anak ng Diyos, ang katumbas ng buhay na walang hanggan na inaalok sa bawat tao. Mga kaibigan, magsisi tayo sa ating mga pagkakasala. Manalig at manampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. For God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. For God sent not His Son into the world to condemn the world, but that the world through Him might be saved. He that believeth on Him is not condemned, but he that believeth not is condemned already, because he hath not believed in the name of the only begotten Son of God. Ladies and gentlemen, there is no salvation outside the person and work of our Lord Jesus Christ. Come to Him, lumapit tayo kay Jesus. Hindi niya tayo itataboy. Jesus Christ said, Him that cometh to me, I will no wise cast out. Hindi tayo itataboy ni Jesucristo kapag lumapit tayo ng may pagpapakumbaba at may pananampalatayang tumawag sa Kanyang pangalan. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved.